Naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial at nakakagulat na balita ang lumutang ngayon sa mga social media at ilang mga news outlets. Pasabog, umano'y pag-upa ni President Coting ng Norte Jr. ng isang hitman laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Totoo nga ba ito o isa lamang itong malisosyong paninira? Ayon sa hindi pa beripikadong ulat, may mga aligasyon na may lihim na operasyon umano ang ilang tauhan ng administrasyon na naglalayong patahimikin si VP Sara dahil sa tumitinding hidwaan sa loob ng gobyerno. Isang umano'y impormante ang lumantad dala ang mga audio recordings at mensaheng nagsuhustisyon ng naturang balak. Agad namang umani ng matinding reaksyon ng balitang ito mula sa publiko. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang mga paratang na ito at tinawag itong fake news na layong guluhin ang kaayusan ng pamahalaan. Giit ng tagapagsalita ng Pangulo, walang katotohanan ng mga akusasyon at nananatiling buo ang working relationship ni na PBBM at VP Sara sa kabila ng ilang isyong pampolitika. Sa kabila nito, nananawagan ng ilang mambabatas ng isang masusing investigasyon. Samantala, kumikilos na ang mga otoridad para tukuyin ang pinagmula ng impormasyon at alamin kung may paglabag sa batas. Hinihikayat din ng publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga balita hanggat walang malinaw na ebidensya. Patuloy namin tututukan ng balitang ito para sa mga susunod na detalye. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. President Sara Duterte binuweltahan ng palasyo. Aba, bakit na naman? Ano na naman bang ginawa nung isa? Ano na naman ba yung kasalanan nung isa, ha? At may pagbuwelta na naman kayo nalalaman. At eto, no, Vice President Sara Duterte hindi interesado sa SUNA. SUNA. Hindi mo kasi matatawag na SONA yun kasi walang kwenta kaya SUNA. At Pangulong Rodrigo Duterte imbitado sa SONA. What? Paano nangyari yun? Paano? Papalayain na ni Marcos? Papauwiin na ni Marcos? Tutulong na si Marcos sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte sa Pilipinas? Ang gulo nyo rin, ha? Oo, tsaka ito yung SONA na yan, hindi na rin yan kaabang-abang sa Pilipinas. Wala na, hindi na namin masyadong iniintindi ang hayop na yan. Wala naman kasing totoong mga sasabihin din si Marcos Jr. Diyan sa SONA na yan, puro na naman kabaliwan. Oo, ewan ko kung ano na naman, pero kabang-abang din kasi kabang-abang kung anong gagawing kasinungalingan ni Marcos diyan sa SONA na naman. Ano na naman kaya dito? No? Ano na naman kaya? Kasi nung nakaraan sinabi niya may 5,500 na flood control. So ano na naman kayang kabulastugan na sasabihin niya ngayon? Tapos yung Pogo. Oo, yung Pogo daw tatanggalin sa Pilipinas. Tinanggal naman pero pinalitan Pigo. Filipino version ng Pogo. Oh, so ewan ko na lang, ako hindi ako masyadong interesado diyan sa SONA na yan ni Marcos Jr. Yung nga kabang-abang yung mga gagawin niyang kasinungalingan ay alam ko na. Hindi kaya sasabihin niya sa SONA yung subway. Yung subway tsaka 20 kilos na bigas. Ano pa ba? Saka ngayon yung pagpapauwi sa 22 or 21 na mga OFW na na tawag dito na stranded sa UAE, kung hindi ako nagkakamali. Oo, baka yun ang mga sasabihin niya. So, abangan na lang natin ang panibagong yugto ng kasinungalingan ni Marcos Jr. sa kanyang SUNA. Sa Guedo, SUNA. So eto, may nakita na naman akong picture. Ayan, si Saba Queen. Tamang hinala na naman sa ombudsman. Laila De Lima, duda sa timing ng ombudsman order kay Vice President Sara Duterte. Aba nako, Maring Laila. Kasi nung tira kasi ng tira
Tira kayo ng tira. Ngayon, tamang hinala lagi kayo. Galing sa TV5 yan ha, hindi galing sa akin yan ha. Ang lupit. Tamang hinala na naman yan kasi ano pa more ha? Pulburon pa more. Ano pa? Konting pulburon pa. Oo, ano ka na? Papunta ka na sa sa hangganan mo. Samantalang, speaking of pulburon, alam nyo dito, nagulantang ako dito. Pero, okay naman siya. Para sa akin, okay naman siya. Kaso, paano to maipapatupad? Kung yung mismong presidente ay ayaw gawin ito. Ito po yung tinutukoy ko. Yan. Kung ito po, di ko po 100% kung alam kung ito ba ay legit. Pero dito po, nakalagay, announcement. All senior high school and college student. Kailangan may accent tayo para galangin tayo ng mga kunwaring matatalino dyan, no? High school and college students, mes yun ha, ay kailangan magpa-drug test for the school year 2025 and 2026. Daming naiisip, no? Ewan ko lang kung totoo to ha. Ano to? Educational news and updates. Yan po yung nag-post niyan. So dito, para ho sa akin, wala naman po itong problema. Ang problema dito, kung aagarin nyo na magpa-drug test ang mga high school and college, bakit hindi nyo maagad yung presidente? Yun yung pinakatanong niyan ba't yung sa presidente wala? Dapat siya yung una na magpa-drug test, magpa-hair follicle test. Ilang taon nang hinihingi sa kanya yun hanggang ngayon, wala pa rin siyang aksyon, no? Pero yung senior high drug test, ito walang problema to kasi baka may mga estudyante nga naman kasi nga, lipa na ang ngayon, alam na this, lipa na ang droga at naglilipa na din ng mga NPA, yung mga makakaliwa dyan sa mga eskwelahan, lalo na sa college and high school. Ngayon, hindi natin alam, baka may mga, may mga ibang mga estudyante sa hirap ng buhay ngayon, mas pinipiling magbenta ng ganyan para maitawid nila ang kanilang pag-aaral. Alam nyo ito may kukwento ko sa inyo. May dalawang estudyante akong kilala na tinutulong-tulungan ko din kahit papano kasi ayokong ipagpatuloy yung ginagawa nila. So babae at lalaki to. Yung lalaki, umi-extra magbenta ng damo. Damo yung alam mo na, kung ano yung damo. Yung basa bawal din yun ha. Sa school nila mismo. At etong babae naman, medyo hindi ko masyadong 100% kung gumagawa siya ng tinatawag na panandaliang aliw. Ito po mga nasa edad po ay nasa 18 to 19 years old. So mga bata pa talaga. Sayang lang kasi. Kaya kahit papano, nung nalaman ko, sabi ko, tigilan nyo na yun. Ito na lang gawin nyo. Ako na baon nyo lang pala. Sige ako na. So yung babae, mistap Pero yung lalaki, hindi ko 100% kung mistap siya. So ganyan kahirap na kasi ang buhay ngayon sa Pilipinas. Kaya yung ibang mga estudyante, alam din nilang hirap magtrabaho, napakahirap maging working student, no? So hindi ko man yan nadanasan dahil hindi naman tayo nakapag-aral. Tawag dito, sobrang hirap niyan. Mas mahirap yun sa kanila kasi medyo talagang labag sa batas yung kanilang ginagawa. So eto, ako goods ako dito sa high school and college, pero sana pangunahan muna sana ng mga opisyal ng gobyerno. No, sana doon muna magsimula itong announcement na to bago doon sa mga bata.
O, yun lamang ha. O, Marcos, mag-drug test ka na. Hinayupak ka. Matatapos na lang termino mo. Hindi ka pa rin nagpapa-drug test, no? So, ito na nga yung usapang SONA. No, ito na napakaganda nung tinalakay dito ni Sir Jason sa mapatungkol sa SONA. Sa darating na SONA na pangilan na ba? Pangatlong SONA na ba? Hindi ko kasi masyadong update eh. So, ito po, pakinggan po natin. Ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon? Ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito? No? Ngayon, kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last SONA, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control. Oo, so asan na yun? Nagkaroon na ng baha sa Pilipinas, wala pa rin yun. Okay. flood control project, no? Sa iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang ganon, hahanapin mo ngayon nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Kasi ang sabi ng presidente noon, and thousands more are being constructed. So, maniningil tayo roon sa puntong yon. Sa safety. Ang sakit sa tenga, Sir J. Seguridad para sa mga turista. Kung ikaw ang tatanungin, paano ba ito i-take? Kumbaga, kung ikaw sa sarili mo, wala ka namang pagkukulang at kung makikita yan naman yan sa resulta, pwede kang magsabi ng gano'n na hindi totoo yan, dapat baguhin. Pero kung wala namang nangyayari, wala namang resulta, paano iti-take po yan? Manong Jay? Alam mo, natural lang na reaksyon yun ni Secretary Frasco dahil yan ang trabaho niya, no? Yung pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Pero ang problema kasi may mga naunang pangyayari, no? Kung yung matatandaan, may mga pinatay na Chino, may mga kinidnap na ganito. Hindi mo mabubura yan eh. Kasi nagre-reklamo siya, hindi basta-basta na lang binura, tapos kailangan may paliwanag. Ang ano dyan, ang dapat na gawin kung taga-gobyerno ka, huwag mo na sagutin yun. Ipakita mo na lang sa mga turista, sa mga prospective clients mo na maayos ang Pilipinas, pwede kang pumunta, safe ka. Kasi kaso nga lang, hindi, kaya nga wala nang pumupunta na halos ng mga investor or turista ngayon kasi nga bumalik na naman ng mga kidnapping. Yung mga kidnapan, kidnap for ransom, kaya ang masaklap pa nga ho dito ay kadalasan po ibang PNP po ang involved sa mga kidnapping. Kaya nga, diba, nananawagan tayo sa bagong PNP chief na pinakamagaling na PNP chief sa balat ng putang inang lupa. Walang iba kundi si General Torre. Diba, nananawagan tayo na mas fokusan niya yung mga smuggling, yung mga kapulisan na dawit sa mga pinagbabawal na droga, dawit sa mga kidnapping, sa mga kidnapan, dawit sa mga pangungutong, diba? Yung mga pasok sa bahay na wala namang mga warrant of arrest, katulad nung nangyari dito, banda sa amin. So dapat yun, kaso wala eh. So hindi kasi tayo talaga dadapuan dito ng mga investor kapag sa oras na ang mga businessman nalaman nilang delikado yung mga buhay nila dito sa bansa natin. So hindi talaga mangyayari yun. the more na gagawa ka pa ng mga diskusyon, mag-iisip tuloy yung iba na siguro may problema nga, no? So sa akin, yun ang pinaka the best na pwedeng gawin ng gobyerno. Ipakita na gumawa sila ng audiovisual or they go on a hopping sa mga sa mga iba't ibang sites, no, including television stations all over the world na nagpapatunay na maayos ang Pilipinas at magandang puntahan. Oo. Ang nangyayari nga kasi dito, Sir Jay, nangyayari sa bansa natin, mga kabiyaya,
puro lang salita ang gobyerno na okay at maayos ang bansang Pilipinas. Pero kung bubusisiin mo talaga yung record ng krimen sa Pilipinas, hindi nalalayo nung kapanahunan ng mga Aquino, ng mga Dilawan. Kasi nung mga panahon ng Aquino, ng mga Dilawan, talagang talamak ang krimen sa Pilipinas. So nabawasan yun, wait lang, i-chat GPT natin. Ha? I-chat GPT natin para maganda. Kasi mahirap na magkamali ang tanong, nandito po ba yung chat GPT ko na? Ito. Oo, ilan? Ito itatype ko sa chat GPT. Oo, show me. Not now. Ilan ang krimen nung panahon wait lang ha. Panahon ni Pres Duterte. Ayan ha. Search natin. Ito may lumabas. Kitang-kita nyo ha. Ang galing talaga ni Chat GPT. Hindi ito, kabisado ko naman, kaso nga lang, syempre, kailangan natin ng Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte 2016 hanggang 2022, bumaba ang naitalang bilang ng mga krimen ayon sa datos ng Philippine National Police or PNP. Narito ang buong crime statistic. Noong 2016, humigit kumulang 584 na kaso ang meron tayo sa Pilipinas. Nung panahon ng 2017, ito panahon na nakaupo na, si Pangulong Duterte ay bumaba ito halos ng 420,000 po ito 1,000 hindi 100. Noong panahon ng 2018 ay nung 2019 pala humigit kumulang 440. Hanggang sa 2020, bumaba pa sa 320. May epekto rin ng COVID at lockdown. Hanggang sa 2021 ay umabot na lang po ito ng 380. Eto ha. Bali, sa 60%, no? Pagpatay, index crime, mga malalang krimen tulad ng pagpatay, pagnakaw, rape, AT-BTI bumaba ng mahigit 60% mula nung 2016 hanggang 2021. Salamat, ChatGPT. So ganyan yung krimen sa Pilipinas. So napababa yan. Kasi nga sobrang taas talaga yan nung panahon ng Aquino. So panahon ni Pangulong Duterte, nabawasan yan, nabawasan ng droga, nabawasan ng mga magnanakaw, mga adik, mga namumulestya, mga yun na. So panahon ni Pangulong Duterte yun. Kaso nga lang, nung panahon na ni Marcos, eto na. Pumangalawa po ang Quezon City at Maynila. No, sa buong Asia, sa pinakamalaking krimen or pinakamalalang krimen na nangyayari sa buong Asia, hindi lang sa Pilipinas ha. Pasok po ang Pilipinas 2 beses. Biruin nyo po yun. So sino ba naman tanga na mga investor na papasok sa Pilipinas para gumastos sila ng pera kung hindi rin naman safety yung mga buhay nila? Sino tong tumatawag na to? Nagbablog ako, tawag ka ng tawag. Mamaya ka na. Tsaka yung mga individual na mga tao, wala rin naman siguro yung kaibahan doon sa mga turista. Sarili nga nating mga Pilipino, nagsasabi na parang hindi na safe ngayon kumpara noon. Hindi ako kampante, yung feeling ko hindi secure. So kumbaga, kahit na yung sarili natin na mga kababayan, ganun din yung nararamdaman, so maaring makaapekto din talaga ito indirectly or directly sa mga turista. Alam mo, tama yung ginamit mong salita kampante, no? Maaring maayos ang kalagayan, pero kung hindi kampante yung turista, malaking problema yon. Yun ang dapat i-address Dapat maging kampante yung prospective tourist para na sa ganun mawala yung mga agam-agam nila. Lalo na yung mga
experience sa airport, kunyari, no? Kasi yan ang window eh. Yan ang Bungad pa lang. pintuan o pugad o pinto, no? Pagka doon pa lang sa airport, may problema ka sa tanimbala, may problema ka sa nilaslas yung maleta mo. Mataas na ganun. pamasahe. Mataas na pamasahe mula Terminal mataas 3 na hanggang pamasahe. Terminal 2. Correct. 1.5 yata yun. Oh. Alam mo, tayo lang ewan ko meron siguro sa ibang bansa, pero ako, awa ng Diyos, nakabiyahe naman tayo noon, pero bukod tangi sa Pilipinas, merong ganyang requisitos, no? So, it's not helping, anong tawag ito? O yan, isa pa yan. Diba? Sa NAIA. Ulitin ko eto hindi ko po kinukumpara, mimuta pa ako. Hindi ko po kinukumpara si Marcos at si Duterte. Napakalayo ni Marcos kay Duterte. Ano lang yan, lupa lang yan sa kuko ni PRRD. Ang kinukumpara ko dito yung yung pagiging maayos noon at ngayon. Isa din yan, NAIA, 'di ba? Yung uso yung laglag bala na bumalik na rin ngayon. Uso yung mga empleyado na gumagawa ng katarantaduhan diyan sa NAIA. So ngayon, nung panahon ni Pangulong Duterte na wala din yan, o naging maayos ang NAIA, naging malinis ang NAIA, pero nung panahon ngayon, nandiyan na yung surot, yung sinasabi nila, yung mga ipis. Oo, tapos ito na, nagbalikan na rin yung laglag bala, yung mga empleyado na nangunguha ng mga pera, diba? So isa pa rin yan sa problema kung bakit hindi tayo magkaroon ng maganda at maraming investor dito sa Pilipinas. Isa din yan. Chris, our tourist arrival, yung mga ganyan, no? Tapos yung mga hinihinga, no? Mga malting, di ba? Yan, dapat i-address mo na yan. Pag na-address mo na yan, saka ka magreklamo, bakit ka nasama dyan? Opo. Gaano naman kahalaga na yung mga leader natin vocal sa paglaban sa kriminalidad? Kumbaga, parang ikaw na bisita, maririnig mo yung isang leader sa lugar na yan na, oy, kayong mga hinayupak na kriminal, huwag kayo rito. Yung mga ganan. Tapos meron siyang ipapakalat ng mga pulis. Yung mga pulis din niya, mga snappy. Kahit isipin mo pa lang, feel safe ka. Kasi halimbawa, pagpunta ka ng Singapore, parang matatakot yung gumawa ng mali doon. Kasi parang parang nandun yung parang naka-establish siya ng imahe. Like kagaya sa Davao City noon. Pag naka-establish ka na yung liderato dyan, talagang stricto, matapang, no? At welfare ng taong bayan ang inuuna, talagang magiging kampante ka. Alam nyo, talagang kapag kayo nakapunta ng Davao, ito lang unang sasabihin nyo dun, sana all. Totoo. Mapapasana all kayo sa Davao City. Grabe, sobra. Pagbaba mo pa lang ng airport, daman mo na, sasabihin mo, sana all. Pag uwi mo ng Pilipinas, parang ayaw mo nang bumalik. Anong Pilipinas tuloy ng Maynila? Parang gusto mo na lang sa Davao. Sa totosin, ginugulo pa nila Davao, ha? Totoo. Iyon yung sinasabi ko sa inyo na maayos ang pamamalakad. No? Kaya napakayaman. Kaya nga kung halimbawa man na matuloy ang pagbubukod ng Davao, kawawa tayo rito sa Maynila. Totoo, kawawa ang Maynila, ang Luzon pag nagbukod ang Davao, ang Mindanao sa bansang Pilipinas pag yan ay naging bukod ng presidente or bukod ng namumuno. Naku po. Sinasabi ko sa inyo. Kaya pag nandun ako, parang ayoko na umuwi. Sarap ng pagkain, fresh. Hindi ka maglilinga-linga sa paligid mo kasi sobrang safety doon. Diba? Ginugulo lang ni Torre. Si Torre lang naman panggulo doon yung hayop na kupal na yan. Minura no? Mas kumpiyansa ka na bumisita doon, Manong Jay. Sabi nga ng Ilocano, kinakailangan pakita mo yung sample, no? Sample. Yung example. Kinapakita mo yan. Tulad sa Davao, nagtataka yung iba, bakit ang taas ng arrival sa Davao, no?
Simple lang, nakikita nila yung mga lumalabas sa social media at saka sa word of mouth. Pag sumakay ka ng taxi to the last centavo, binabalik ang sukli. Malaking bagay yun, no? Tapos, malinis. Tapos, unhampered ka pag nag-ikot ka kahit madaling araw. Pagka nagkaroon ka ng aberya sa iyong kalusugan, pag dial mo ng 911, hindi na kailangan sabihin pa ng Chief of Police na we will address it, the call in 3 or 5 minutes. Kasi pre-position yung mga emergency crew, no? Yung paramedics. At Tama. kung matraffic, automatically nalipad May sasalo. yung kanilang medivac na helicopter at pipikapin ka kahit sa gitna ka ng daan, dadaling ka sa Southern Philippines Medical Center. So, if these are present sa lugar other than Davao City, tiyak pupuntahan ka, no? Makikita mo nga, ako example ko lang dyan, anong pangalan nito, Admar, yung Pearl Farm sa Samal, no? Sa Island nakapunta na kami dyan. Samal. Samal. Nung araw, halos mabibilang mo na pupunta riyan. Ngayon ang problema mo, yung booking. Grabe ang dami ng tao, especially on a weekend. Talagang ako'y namangha dahil matagal-tagal na akong hindi nagawi dyan. Tapos nung ako'y mapasyal, talagang makikita mo, kasi maayos lahat Sir. Ang State I-forward natin dito sa SONA. of the Nation na address ay ginagawa taon-taon. Bago muna ito usapin sa posibleng hindi ulit pagdalo ni ni Vice President Sara Duterte. Para sa kaalaman ng lahat, bilang isang veteranong broadcaster, Manong J, ano ba ang malimit, ano ba ang nilalaman ng SONA ng isang presidente? Okay. Ang SONA basically is ulat sa bayan, no? Yung nagawa mo for the last 365 days, iulat mo sa bayan yon. At the same time, ikaw rin ang mag-uulat sa bayan kung anong binabalak mong gawin sa susunod na 365